Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Gagawa po tayo ng Calandis wheel na gamit natin po ay cooking gas po na frame ang gamitin natin. Ito po yung ating mga materialis mga kapatid. Unang-una po putulin po muna natin yung ilalim ng ating gas stove frame para mapaglagyan po natin ng angle bar. Ayan. Ito na po. Isunod naman po natin sukatan ng paa po ng ating angle bar mga kapatid. 4 na piraso po at tayo magputol ng angle bar para po sa paa ng ating kalan. Ito na po, nakaputol na po tayo ng 4 na paa. Ito po yung ilalagay natin sa frame ng ating kalan. Ayan po. Magsukat na rin po tayo mga kapatid ng tangke ng ating kalan. Gumamit po tayo ng tubular. Ito na po, isakto lang po natin sa frame ng ating kalan para bagay po tignan yung ating tangke. Isusunod naman po natin yung ating chamber. Gumamit po tayo ng tangke ng aircon mga kapatid. Matibay po ang tangke na ito dahil makapal po. Ayan, butasin po muna natin sa gitna. Gumamit po tayo ng pambilog. Ayan, gumamit po ng pambilog na cutting disc. Ayan. Ito na po, ginuhitan ko na po. Butasan na po natin mga kapatid. Ito na po, nabutas ko na. Sunod naman po, putulan po natin yung ating chamber. Dahil mahaba po mga kapatid. Ito magiging chamber po natin mga kapatid. Ayan, isunod naman po natin yung stainless plate para sa anti-liyab ng ating chamber mga kapatid. Ito yung gagamitin na anti-liyab. Stainless mga kapatid para hindi basta-basta malusaw. Ito na po. Ayan, ipatong lang po natin sa bunganga ng ating chamber. Magsukat na rin po tayo mga kapatid ng pinaka plate ng ating chamber mga kapatid, pabilog. Ayan, gumamit tayo ng plancha mga kapatid. Makapal po yung plancha na ito, hindi basta-basta malusaw. Ayan. Ito na po. Nakabilog na po tayo ng plancha. Sunod naman po natin yung ating tangke. Lagyan po natin ng design mga kapatid, yung kanto para pabilog. Ayan. Para maganda tingnan yung ating tangke, pabilog yung gilid. Ayan na po. Ayan. Ito naman po yung ating frame ng kalan. Ikabit na po natin yung 4 na angle bar na pinutol natin, yung magiging paa ng ating kalan. Ayan po. Gumamit po tayo ng rivet. Ayan. Napakadali lang po mga kapatid. Pwede nyo po itong sundan hanggang matapos para makuha nyo po kung paano gumawa ng kalan na gamit ay cooking gas stove. Ayan po. Butasan na rin po natin yung pinakagilid para po sa magiging bracket ng ating tangke. Ayan po. Ganito po yung ating tangke. Magsukat na rin po tayo ng bracket kung gaano kahaba. Nasa inyo po. At idikit po okay lang dahil malayo naman po sa bunganga ng ating kalan. Ito na po, gumamit po ako ng tubular. Square bar na solid pala mga kapatid. Ayan. Matibay po ito dahil solid po na square bar itong ginamit ko mga kapatid. Itusok lang po natin sa binutas. Isunod naman po natin na i-welding po natin yung elbow sa ating plancha. Make sure lang natin mga kapatid na maganda yung pagkaka-welding para hindi basta-basta tumagas. Isunod na rin natin yung ating chamber. Ayan. I-full weld na rin natin mga kapatid yung plancha natin sa chamber para maganda po yung kanyang pagkaka-welding at hindi tatagas yung kanyang use oil. Ayan po.
Ito na po, na full weld ko na. Dito naman po tayo sa gilid ng ating chamber. Doblehin po natin yung pagkaka-welding para maganda po yung kalabasan ng ating welding. Ayan po. Ito na po, na full weld ko na. Ito na po yung ating tangke. Lalagyan na po natin ng takip sa gilid mga kapatid. Gumamit din ako ng plancha po para sa takip. Make sure lang natin mga kapatid na maganda yung pagkaka-welding para hindi basta-basta mabutas o hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil. Ayan po. Para heavy duty po yung ating tangke. Ito na po. Ayan. Ispat-ispat lang po para hindi mabutas yung ating tangke. Ayan po. Ganda nyo lang yung pagkaka-welding mga kapatid para maganda po yung pagkakagawa. Ayan. Ito na po. Isunod naman po natin mag-cutting tayo ng stainless plate para po sa bracket ng ating anti-liab. Ito po. Bibilugin po natin yung ating stainless plate. Ito po yung gagawin natin bracket ng ating anti-liab sa chamber mga kapatid. Ayan po. Ito na po, nagbilog na po ako para sa bunganga po ng ating chamber. Ito po yung magiging bracket ng ating anti-liab. Yan, stainless po mga kapatid para hindi basta-basta malusaw. Ayan. Ito na po. Welding natin yung pinakaputol para hindi basta-basta bumuka mga kapatid. Ayan. Ito na po ang ating bracket ng ating anti-liab. Guhitan po natin mga kapatid para lumabas po yung kanyang apoy sa gilid. Ayan, bawasan po natin. Lagyan lang po natin ng paa. Ayan. Ito na po. Ayan, dyan po dadaan po yung kanyang apoy. Ayan, i-welding na po natin sa mount ng ating chamber. Ito na po, na-welding ko na. Isunod naman po natin yung ating binilog na anti-liab na stainless. Ayan, i-welding din po natin doon sa bracket ng ating mount ng ating chamber. Ayan, yung pinaka-bracket po. Ito na po. Na-welding ko na yung ating anti-liab. Gandahan pa po natin mga kapatid para hindi basta-basta mapiglas yung ating welding. Ayan. Make sure lang natin na maganda yung pagkaka-welding mga kapatid. Ito na po. Ito na po yung ating chamber. May anti-liab na po. Ito na po yung stainless plate. Ilagay din po natin sa gilid. Hindi ko na pinakita kung paano ko kinating. Ito po yung tagasangga po ng ating apoy para diretso po sa taas at hindi kalat yung ating apoy. Ayan. I-welding na rin po natin sa gilid ng ating chamber. Ito na po yung ating kalan plate mga kapatid. Dito po natin ipapati yung ating kaldero. Isukat po muna natin. Sipatin po natin mga kapatid na nasa gitna po yung ating chamber. Ayan. Katingin na rin natin mga kapatid para matanggal natin yung ating anti-liab. Ayan. Lagyan na rin po natin mga kapatid ng bracket na patungan ng ating chamber. Gumamit tayo ng angle bar. Tibayan lang po natin mga kapatid para hindi basta-basta matanggal o mapiglas yung ating bakal. Ayan po. Ito na po mga kapatid. Ilagay ko na yung patungan ng ating kaldero. Ayan. Sipatin natin ng maayos. Kailangan nasa gitna po mga kapatid yung ating chamber.
bago po natin i-ispat yung pinaka-bracket sa loob. Ayan. Ispat na natin yung ating chamber para hindi gumalaw. Ayan po. Ayan, igitnan nyo lang po mga kapatid para maganda tingnan yung ating gawa. Isunod naman po natin yung bracket ng ating tangke. Gumamit tayo ng square bar. Ayan, matibay po yung ating bracket dahil square bar po mga kapatid. Ayan. Gandaan po natin yung pagkaka-welding para hindi basta-basta maputol o kaya mapiglas. Ito na po. Na-welding ko na po mga kapatid. Ipatong muna natin yung ating tangke. Ayan, i-welding na rin po natin sa pitan ng ating alambre mga kapatid ng blower. Ayan, gumamit tayo ng angle bar. Nagputol tayo ng 2 piraso. Ayan. Ayan. Ilagay na natin yung ating coupling mga kapatid. Ito po yung lagayan ng ating langis. Ito na po. Ayan, isunod na rin po natin yung barbula ng ating tangke mga kapatid. I-welding na rin po natin ng maayos para hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil. Ayan po. Ito na po yung ating kalan. Na-welding ko na po. Ilagay na rin po natin yung bracket po sa ating tangke. Ayan. 4 na piraso po. Gumawa po tayo ng angle bar. Nagputol po tayo. Angle bar po yung ating ginamit para may kanto po. Ito na po yung ating burner nozzle mga kapatid. Ayan. 1 diameter po yung gamit natin na burner nozzle. Isunod naman po natin yung 1/2 na tubo po. Ito po yung pagdaluyan ng ating langis papunta po sa ating chamber. Ayan, baluktutin lang po natin mga kapatid. Ayan. Lagyan na rin po natin ng imbudo para pasok na pasok po yung ating use oil. Ayan po. May imbudo na po mga kapatid. Ayan, i-welding na rin po natin sa ating chamber yung tubo na binaluktot natin, yung daluyan ng langis. Ito na po yung ating burner nozzle mga kapatid. Butasan ko na po. Ayan. Islanting lang po pataas yung ating mga butas para diretso po yung apoy sa taas. Ayan po. Ito na po. Nabutas ko na. Sundan nyo lang po yung mga nilagay kong butas mga kapatid. Nakasulat po para maganda po yung kalabasan ng inyong gawa. Ayan po mga kapatid. Ito na po yung ating blower sa kalan. Malakas po ito mga kapatid. Turbo po ito. Ito na po yung ating mga materialis. Mag-assemble po tayo ng blower. Yan mga kapatid. Tinesting ko na. Ito na po yung ating apoy. Maganda po yung kanyang apoy mga kapatid. Kulay puti na kulay blue. Ayan. Di po ito nakakaitim ng kaldero mga kapatid. Ayan. Sana mga kapatid nakatulong po sa mga gustong gumawa ng kalan. Sana po nakatulong sa inyo. Ito na po yung ating gawa. Napinturahan ko na po mga kapatid. Ayan. Ito po yung ating blower. Ayan. Ito po yung ating oil valve. Ito po yung lagayan ng ating langis. Ito na po yung ating frame ng kalan. Ito po yung patungan. Ito po yung ating anti-liab. Ayan. Stainless po yung ating anti-liab mga kapatid. Hindi basta-basta malusaw. Ayan po. Ito po yung ating burner nozzle mga kapatid. Nakakabit na po. Threaded po yung ating burner mga kapatid. Hindi basta-basta mahirap tanggalin. Ito po yung luglog. Pag umina po, agalawin lang po natin para lumakas. Ayan po. Ayan, sa muli po. Sana po may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Ayan, sa mga gustong magtanong, sa gustong gumawa,
Mag-comment lang po kayo para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Sa muli po, shout out po sa mga baguhang nanonood, sa mga datihang nanonood, shout out din po. Maraming salamat. God bless, God bless, God bless.